Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, sa ating mga kababayan po dito sa Pilipinas, magandang hapon po sa inyo. At sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo, magandang araw po sa inyo. I hope that this video broadcast will find you in good spirit and you are well and safe. Nag-live po ako ngayon dahil noong isang araw, pinost ko po dito sa social media, sa account ko po, yung picture po ng isang pulis, CPO3 Ian Paul Soromio. Isa po siya sa mga akusadong pulis na inakusahan sa korte sa ating hukuman na isa sa 20 na pumatay at nagpahirap po kay Richard Santillan, ang kinakapatid ko pong personal aid na halos 12 taon pong nagsilbi po sa akin ng buong katapatan. So, paulit-ulit ko pong sinabi na walang ibang magpapatay kay Richard Santillan kundi ang Smartmatic lamang. May kinalaman po ito sa mga ibinulgar ko pong dayaan, malawakang dayaan sa ating halalan. So nakita ko po doon sa picture nung umabot po yun sa amin na si Soromio ay nasa isang resort as of January 4, 2020. January 4 po ito, 2020, matapos na po ang bagong taon. Pero nung panahon na yun, 2 buwan na po na outstanding o nasa labas na po ang warrant of arrest laban sa kanya at sa mga kasamahan po niya, mga tiwaling pulis. Kasi pinalabas po ng korte ang warrant of arrest noong November 5, 2019. So January 4, magdadalawang buwan na nasa labas na po ang warrant of arrest at natanggap na po ng mga opisina ng mga opisyal ng kapulisan na inatasan. Ang inatasan po ay ang Criminal Investigation and Detection Group sa Campo Crame, ang Provincial Director ng Rizal Province, kasi doon sa Rizal ito nangyari, ang Chief of Police ng Taytay Rizal, of course ang NBI at ang Bureau of Immigration. Sa pagkakalam ko, ang NBI at ang Bureau of Immigration ay may ginagawang mga hakbang, konkretong hakbang upang mahuli ang mga salaring ito. Pero ang PNP, wala pong ginawa, mga kababayan. At nakita po natin yan sa picture po na lumabas. Nasa resort lang si Soromio kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Nagpapakasarap ng buhay. So, nung nilabas ko po yun, the next day, kahapon, kasi pinalabas ko yata Saturday ng kahapon ng madaling araw. Tapos kahapon ng hapon, natanggap ko po yung report ng isang pulis, opisyal po ng kapulisan. Sinabi niya sa akin, hindi naman talaga aarestuhin yan kung walang utos mula sa taas. Yun ang sinabi. Tanggapin mo yan, sir, na hindi huhulihin ang mga salarin ni Richard kapag walang utos sa taas. So, sino ang mag-uutos? Dapat ang Chief PNP. Si General Gamboa dapat ang nag-utos na ipahuli ang mga salarin ito. Pero sabi pa ng pulis na opisyal, pero hindi nila huhulihin yan dahil kabaro namin yan. So ngayon pala, mga kababayan, kapag kabaro ng mga pulis ang papatay sa mahal natin sa buhay, at kung si Gamboa ang nasa taas, walang utos na ipapahuli kahit pa inutusan na sila ng hukuman. Malinaw ang utos ng hukuman. Dakpin ninyo ang 20 mga taong ito na nasa warrant of arrest upang iharap sa hukuman at managot sa kanilang krimen. Ang kanila pong krimen ay 2 counts of murder. Ang planting of evidence po nila ay nakabinbin pa sa Department of Justice. Nasa preliminary investigation pa po yun, hindi pa po natapos yun. Pero dagdag yun. At magkakaso pa kami ng torture laban sa kanila. So, ngayon mga kababayan, nakikita po natin na walang ginagawa ang kapulisan para hulihin ang mga salaring ito. As a matter of fact, hindi ko pa po ito pinost. Si Soromio ay nag-order pa ng milkshake. Nag-order pa ng milkshake habang may warrant of arrest na sa kanya. Kaya siguro dahil sa kaka-order ng milkshake, ayon na COVID at natigo, namatay na po siya. Ayon po sa aming pagkakaalam. Pero po kahit sinabi nilang patay na ito, siya po ang pangalawang salarin ni Richard Santillan na natigo. Yung isa ay si Villadares.
kalimutan ko yung pangalan, sorry. Villadares ang middle name niya. Namatay po siya December 27, 2019. Nakita ko po yung mga larawan ng kabaong at nandun po yung mukha niya. Hindi naman po siguro yung drama. But at any rate, pag hindi po ako kontento, ipapadig up ko po, ipa-exhume ko po siya para ma-DNA test po natin kung totoo talagang patay. Ito naman si Soronio, inatake daw sa puso nung gabi ng July 20. Nito lang July 20, inatake sa puso, pero ang sabi ng pulis na ubid yan. Nakita po namin na naglamay po sila, pero ang pumasok naman sa isipan ko baka nag-Alas Sebastian po ito, yung sa NBP. Pero at any rate, papaimbestiga po namin. Yun na nga, nag-order pa ng milkshake, kaya ayon na COVID. Pero ang patunay niyan, hindi nga hinuhuli ng mga pulis. Kaya po, nag-live po ako ngayon para iparating po ito sa inyong kaalaman na walang ginagawa ang Chief PNP ng Kapulisan, si General Archie Gamboa. Inutil, walang ginagawa sa kanyang pwesto para ipahuli ang mga kabaro niyang napakademonyo at hayop na pumatay ng inosenteng tao. Forgive me. Now, ano ba ang epekto nito, mga kababayan? Kung ganito po ang ating kapulisan, ang liderato ng ating kapulisan, na kinukup nila ang kanilang mga tiwaling mga tauhan, ang epekto po nito, mas lalong, ang resulta is gross impunity. Mas lalong maging mapangahas ang mga pulis na ito, mga tiwalihan, mga tiwaling pulis, mas lalong maging mapangahas na pumatay ng mga inosenteng tao. What? Kung natitigan mo lang ang kanyang asawa at hindi niya gustuhan yung pagtitig mo sa kanyang asawa at papatayin ka at gagawan ka ng senaryo, anong kalaban-laban ng mga inosenteng sibilyan sa mga tiwaling pulis na tulad nito? What kung binayaran ka ng kalaban mo? Binayaran ng mga tiwaling pulis ang kalaban mo, papatayin ka, sisinaryuhin ka pa. Tandaan po ninyo mga kababayan, pag pinatay po nila ang inosenteng tao, plapalantingan po nilang na ebidensya. Kung hindi man droga, baril, sasabihin ng laban. Kawawa naman po yung biktima mga kababayan, may pamilya po yung mga nabibiktima. Hindi lang po nawala ang kanilang buhay, tulad kay Richard Santillan, na dumisan pa ang kanilang malinis na pangalan, na ang kanilang mga anak will have to bear the burden and the stigma for the rest of their lives until and unless justice is secured for them. Tandaan po ninyo yan mga kababayan. Ang injustice po sa mga bibiktimahin ng mga tiwaling pulis, gagawa ng senaryo, plaplantingan ng ebidensya, twofold. First, nawala po ang buhay ng mahal natin sa buhay na biniktima nila. Pangalawa, ang mga anak at ang pamilya nadudungisan ang mga malilinis na pangalan that they will have to endure for the rest of their lives until and unless makamit ang hustisya at vindication para sa kanilang mahal sa buhay. Kaya dalawa po ang epekto kapag pinapatay ng mga tiwaling pulis ng ating mahal sa buhay, ng mga inosente tulad kay Richard Santillan. Ang iba pang epekto nito, malo moral po ang mga opisyal at ang mga pulis na mga matitino. Maaapektuhan po ang ating mga matitinong pulis at mga opisyal dahil nakikita nila na ang katabi nilang pulis na tiwali ang malayang pumapatay ng mga taong inosente, malayang gumawa ng kademonyuhan, malayang gumawa ng mga katarantaduhan na nagdudungisan ang pangalan ng buong organisasyon ng Philippine National Police at walang ginagawa ang Chief of the PNP. Yan si General Archie Gamboa. Tinatarget ko talaga itong tao ito dahil napaka-inutil po talaga nitong Chief PNP na ito. Forgive me mga kababayan, but that's the right term. Walang utos mula sa taas kaya hindi po nila hinuhuli ang mga salaring ito. And they will be free to kill more of our innocent civilians kapag hindi po naagapan ito at hindi po na matudukan. Kaya we are doing everything we can para malabanan po ito. What can we do? The best that we can do is we follow our democratic processes. Sundin po natin ang batas. At kaya nga po, naghain po ako ng 10 panibagong kaso sa 12 opisyal at mga pulis ng mga tiwali at 3 sibilyan na kasangkot o may kinalaman one way or the other sa pagpatay kay Richard Santillan and the aftermath ng mga krimeng ito. So ito po yung 10. Yung pinakita ko po sa inyo kagabi, maraming kopya po yun kasi sa Department of Justice
maraming kopya ang kailangan at sa Ombudsman. So nandun po kami sa Department of Justice kanina at sa Ombudsman para matapos ang pag-file ng mga kasong ito. Ang una ko pong kinasuhan dito ay yung paborito ko po mga kababayan, yung utak ni Yugna General na si General Carranza. Kasama po ni Carranza ay si Colonel Joseph Arguelles at isa pang paborito ko, si Lieutenant Colonel Pierre Paul Carpio. Ito po yung medical legal. Ito po yung doktor na dinoktor ang kanyang autopsy report para sumang-ayon doon sa false narrative ng mga mamamatay taong pulis na kumitil sa buhay ni Richard Santillan. Ang kaso po nila ay dalawa. A violation of Article 183, perjury, at violation of Article 184, offering of false testimony in evidence. So, ito po ay bunsod ng pagsisinungaling ng tatlong stooges na ito doon sa Senate hearing. Nag-hearing po kami sa Senado mga kababayan at todo po ang panlilindang nitong tatlong ito, si General Carranza, si Colonel Arguelles at si Colonel Carpio. Nagsisinungaling po sila. Kaya dalawa po ang kaso nilang kriminal, perjury at offering of false testimony in evidence or offering in evidence of false testimony. So yun yung unang kaso na final namin kanina sa Department of Justice. Yung pangalawa naman ay si Carpio pa rin. Kasama naman si Colonel Carpio, ang di ko na lang pangalan, ang embalsamador, ang funeral director, at ang may-ari po ng Heaven's Gate Memorial Services Chapels. Heaven's Gate Memorial Services and Chapels. Ito po yan dyan sa Mayamot, Antipolo City. Kaya po, palagi kong sinasabi, kung may patay po dyan, bantayan po ninyo pag dyan po sa Heaven's Gate. Kasi dito po nila ninakaw ang utak ni Richard Santillan at sinira po nila. Hindi po nila binalik sa ulo ni Richard. Wala na po doon sa katawan, sa bangkay ni Richard ang kanyang utak. Dahil nga po, dito sa likod ng ulo ni Richard may malakas na hampas at nakita po yun sa kanyang anit na namula, nag-bluish po dito yung dugo. So kailangan po nating makita dapat ang utak ni Richard, kung ano ang anong portion ang natamaan doon. Kaya po, nung nakita nila na may mga pasa o blood clots ang utak ni Richard, tinanggal na nila ito at sinira nila, tinapon siguro nila o sinunog nila. Kaya ngayon, maniningil ako sa kanila. Sisingilin po natin sila sa kanilang kasalanan. So, ito po yung kaso nila ay obstruction of justice. Ito si Carpio, Sacramento, Valencia at si Takay. Then yung pangatlong kaso naman, ito si Colonel Recon Garduque at si Captain Tuso. Recon L. Garduque, ito yung Chief of Police ngayon ng Calamba City, at si Jose Tuso, NPA ito, no permanent address, di ko alam kung nasaan ito, pero kakasuhan ko pa rin. So ito silang dalawa, ang kaso po nila ay 2 counts of murder and planting of evidence in conspiracy. Kasabwat talaga sila doon sa 20 pumatay kay Richard Santillan sa crime scene. Ito si Tuso mga kababayan, kapitan ito, binura ang kanyang pangalan doon sa certified list ng mga kasangkot. So nawala siya doon. Pero nakita namin sa ebidensya na sinumiti niya yung kanyang kamay para sa paraffin test. So nandoon ang resulta ng kanyang paraffin test. Ang kanyang baril ay sinumiti rin niya sa kapulisan para i-gunpowder residue. Ang tanong, bakit ka mag-paraffin test at bakit mo i-surrender ang iyong baril kung hindi ka sangkot, kung wala ka doon sa crime scene? Tingnan po ninyo ang rules ng Field Manual on Investigation of Crimes of Violence and Other Crimes. Nakalagay po doon. Lahat ng mga taong nandoon sa crime scene o may kinalaman sa krimen ay dapat mag-paraffin test. O siyempre, sumunod si Tuso, nagpa-paraffin test dahil yun ang sinabi ng rules ng PNP. So therefore, si Tuso ay nandoon sa crime scene. Kasama siya doon mismo sa pagpatay kay Richard Santillan. Kaya ito ngayon, hinabol ko siya at nahabol ko rin siya. Si Tuso at si Garduque in conspiracy with the 20 police officers na pumatay kay Richard. Ang pang-apat naman ay si Carpio pa rin. Paborito ko talaga ito kasi ito ang number 1 na nagdoktor ng mga ebidensya
yung medical legal report. Maraming sugat si Richard Santillan na hindi niya ni-report. Ang body parts ni Richard, yung utak, tinago niya, sinira niya. Kasi siya ang may custody and control ng bangkay ni Richard. Kaya sinulatan ko ito, hindi naman ako sinagot. Siguro nakalimutan niya na hindi niya ako sinagot. Ngayon, sisingilin kita. Ang sulat ko po sa kanya ay May 28, 2019 pa. Nakalimutan siguro niya na hindi niya sinagot. So ngayon, kakasuhan ko po siya ng grave misconduct and violation of Section 5, Paragraph A of Republic Act 6713. Kaya po kayo mga pulis na opisyal, kung sinulatan ko kayo, balikan niyo po ang lahat ng sulat ko. Kasi kami, nire-record po namin yun. Hindi ko man kayo kakasuhan agad-agad, pero kukuliktahin ko ang inyong kasalanan pagdating sa tamang panahon. Tulad nitong kay Carpio. Mahigit 1 taon na, hindi niya ako sinagot. Ngayon, sisingilin ko siya. Always remember this, kayong mga opisyal na mga pulis. Huwag na huwag ninyong kukupin ang mga tiwaling pulis na pumatay kay Richard Santillan or any tiwaling pulis for that matter. Because you never know kailan ko kayo sisingilin. At pag sinabi kong sisingilin ko kayo, sisingilin ko kayo. Remember the name, Glenn Chong. Ang sunod na kaso mga kababayan, ito naman kay depositar. Kernel po ito sa Pro 4A. Kinasuhan ko siya kasi po, ang record talaga ng mga ebidensya sa kaso ni Richard Santillan ay 664 pages. Yan. Record yan ng mga ebidensya sa pagpatay kay Richard Santillan, including torture. 664 pages. Nung nag-hearing po kami sa Senado, ang sabi ng Senate Committee, ibigay nyo yan sa NBI, ibigay nyo yan sa PAW, ibigay nyo yan sa pamilya ni Richard. Akala ko, ang PNP ay pulis. May pagka-smartmatic din pala ito. 664 ang lahat ng ebidensya, lahat ng pahina sa kaso ni Richard Santillan o may kinalaman sa kaso ni Richard Santillan. Alam nyo ba, ilan ang binigay sa amin? 229 lang. So mga kababayan, 1/3 lang ang binigay sa amin ng PNP. Mantakin mo, Senado na yan ng Pilipinas, Senate of the Philippines, committee ni Senator Lacson at that time. Inordiran po ang PNP. Kasi nagreklamo po ang NBI. Nagreklamo si Chief Persida Acosta. Si Chief Persida Acosta, personal na pumunta sa opisina ni Albayalde. Hindi man siya hinarap, hindi rin binigay ang dokumentong hiningi ni Chief Persida Acosta. Sumulat ang NBI 3 beses, hindi rin nila sinagot. Kaya nagreklamo po ang NBI, nagreklamo ang Public Attorney's Office, ako nagreklamo ang Commission on Human Rights. So ang sabi ng komite, ibigay nyo yan lahat. Ang binigay sa amin 229 pages lang, 664 lahat yun. 1/3 lang ang binigay. Smartmatic din pala talaga itong PNP. O di kaya ang Smartmatic, infectious disease. O, infectious disease pag Smartmatic, mga mandaraya, kahit ang PNP, na-infected. O, na-infected din, parang COVID. So ngayon, ayaw niyang ibigay sa amin yung 664 pages, itong kernel depositar na ito. So kaya kinasuhan ko siya, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, and obstruction of justice. Isang administrative, isang kriminal na kaso. So, 2 kaso ito agad. So, isang filing, 2 kaso ito. Kanina, nag-usap kami ng NBI. Ang sabi ng NBI, yung tao na yan, ayaw talaga kami bigyan ng dokumento. So, hindi lang pala ako nagre-reklamo. Pati NBI nagre-reklamo na kapag sinusulatan nila itong mga taong ito, hindi talaga binibigay ang ebidensya. Lalo na pag pulis ang sangkot. So, pag nag-iimbestiga ang NBI, humihingi ng dokumento dyan sa Police Regional Office 4A, ito si depositar, hindi nagbibigay. Records, sabi nila kanina, yung records na yan, hindi nagbibigay yan. So kaya pala, ang mga tiwaling pulis ay malayang pumapatay at pumapatay ng mga inusinting tao dahil alam nilang hindi makakakuha ng ebidensya kahit ang NBI. So ngayon, kung hindi nila ibibigay, doon tayo sa korte. Kakasuhan ko talaga kayo. So yung next na kaso mga kababayan, ito, 6 na pulis, all at the same time. Ito po yung unang kaso, yung tsinelas po ni Richard Santillan. Hindi po nila kinuha, hindi po nila kinuha as ebidensya. Tinapon po, nawala po yun. Mahalaga po yun dahil binaril po ang
ang first toe at second toe ng kanang kamay ng kanang paa ni Richard. Yung toe po ni Richard dito, butas po yun. I don't know kung nandito. Mapakita ko nga ito sa inyo. Ito po yun, mga kababayan. Ito po yun, ang toe ni Richard. Butas po. Binaril po nila yung first toe at second toe. Binaril po nila. Kaya po ang tsinelas ni Richard ay mahalaga. Anong ginawa ng Soko? Tinapon. Kaya po nawala. So ngayon, obstruction of justice. So kinasuhan ko po sila ng grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service at obstruction of justice, section 1, paragraph B and F. Kasi naging false na po yung report nila dahil nawala po yung mahalagang ebidensya. So isang administrative, isang kriminal. Now, inulit ko na naman itong 6 na membro ng Soko. Soko ito 6 sila. 6 silang membro ng Soko. Kinasuhan ko rin po ng grave misconduct ulit at conduct prejudicial to the best interest of the service and violation of Section 38 Republic Act number 10591 at obstruction of justice. So, 2 kriminal, isang administrative. So, 11 pala dapat ang kasong ito, hindi pala 10. Kasi 2 ang kasong kriminal dito eh. So, 2 kasong kriminal, isang administrative. So, dapat 11 po pala ang kaso na ito. Hindi pala 10. So, ito yung 6 na Soko. Alam nyo mga kababayan, yung mga Soko na yan, yung mga Sokolate na yan, alam na po nila kung anong senaryo pag pulis ang involved. Alam na po nila kung paano lutuin ang ebidensya para talo po ang biktima. Kawawa po talaga ang mga inosenteng sibilyan na pinapatay po ng mga tiwaling pulis. Kaya po, labanan po natin ang mga tiwaling ito to keep our communities safe. They are actually a serious threat to national interest, to national security. Dahil sila po ang may to a large extent, sila ang rason kung bakit lumalaganap ang kriminalidad. Sila din po ang mga kriminal, mga kababayan. Kaya, sinampa ko po itong 10 kaso, 11 actually. For now, ang total na kaso po sa mga pulis ay 38 na po, 39 na po ang mga kaso na isampa ko po sa kanila. At promise ko, paaabutin ko po talaga ito ng 100, 200, 300 kung hindi nyo huhulihin o isurrender yung mga pulis na pumatay kay Richard Santillan para matuldukan po talaga natin ang kriminalidad ng kapulisan mismo. So ako po'y nananawagan muli sa Department of Justice. Una, nagpapasalamat po ako sa Department of Justice dahil tinanggap po itong 3 malalaking makakapal na kaso. Kasi po, pwede naman po nilang hindi tanggapin. Pero tinanggap po nila ito dahil alam nila mabigat naman talaga ang ebidensya. So, nagpapasalamat ako sa Department of Justice. Pero po ako po'y nananawagan po sa ating Prosecutor General. Sir, kung pwede po sana, bilisan na po ninyo ang resolusyon ng mga kaso po na sinampa ko po dyan sa Department of Justice. Sa Ombudsman din po, marami po dyan sa Ombudsman ang sinampa ko. Kung pwede po, ilabas na po ninyo yung resolusyon ng mga preliminary investigation ng mga kasong ito. At sa Napolcom, ako'y nananawagan po sa Napolcom Board, Anbang, may nakabinbin po dyan recommendation na kasuhan si Carranza at si Carpio doon sa kinaso ko. Nag-file po ako sa Region 4A at nandyan na po sa Central Office yun for confirmation ng Anbang. So ako'y nananawagan po sa inyo na kasuhan na po natin ang mga pulis na ito para po matuldukan po talaga ang pagpatay ng mga inosente mga kababayan natin. Maawa po kayo. The power is in your hands to make it happen. Save lives. Ganyan lang po. So, nananawagan po ako sa inyo. And sa mga tiwaling pulis, kay Chief PNP Gamboa, hindi ko sinabing ikaw ay tiwali. Ang sinabi ko, ikaw ay inutil. Ako'y nananawagan sa inyo na do your job. Gawin po ninyo, gampanan po ninyo ang inyong obligasyon sa sambayang Pilipino. Imagine, nanumpa kayo na pagsilbihan ninyo ang sambayan ng Pilipino tapos itong kaso na to pinagtatakpan ninyo, ayaw ninyong hulihin, ayaw na doon sa resort, umorder pa ng milk tea, ayaw na dahil sa COVID. Oh, so gusto ninyo, kayo rin ipagdadasal ko na mayari din kayo sa COVID. Ano ba? Yung ba gusto ninyo? Gampanan ninyo ang inyong tukulin kasi kung hindi, ang susunod na tatargetin ko ay mga opisyal sa Campo Crame. I promise you.
kayo ang isusunod kong kakasuhan. Now, may comment po ako nabasa kanina, sabi po ni ma'am na, wow, ang galing ni Attorney Benchong, 2 araw lang natapos niya yung 10 kaso. I'll be honest with you guys ha, ayoko po magsinungaling sa inyo. Hindi ko po natapos ang 10 kaso sa 2 araw lang po. I would rather be honest with you. Kasi kung hindi po ninyo ako mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mas lalong hindi ninyo ako mapagkatiwalaan sa mas malaking bagay. So, i-correct ko lang po, ma'am. Hindi po 2 araw lang ang 10 kaso na ginawa ko po. Naka-stack na po yung mga kaso na yun. Nag-i-stack po talaga kami ng mga kaso. At pina-file ko lang po yun sa mga mahalagang araw. Tulad nito, na high blood po ako nung nakita ko na nasa resort lang pala ang salarin. Nag-order pa ng milkshake. Buti lang na natamaan ng COVID at natin ko. Good for him. Pero, na high blood po talaga ako nung nakita ko yun. Pero, hindi muna ako nag-react. Ngayong araw ko final yun. Ito, mga kababayan. Ngayong araw is the 20th month. Ito yung kagabi is the 20th month. Exactly the day is Sunday. Sunday po nila pinatay si Richard. Sunday po kahapon. 9th day of the month. December 9 kasi nila pinatay. August 9 po kahapon. So these are important dates for me. Tinatandaan ko po yun. So ngayong araw, itong araw na to, I remember Richard was lying in the morgue. Nandun po siya sa morgue. Wala pong pamilya na pumunta sa kanya. Hindi po namin alam eh. Dahil hindi pinaalam ng mga pulis. Tulad ng mga pinapatay nilang mga, sa tingin nila mga walang kwenta sa buhay. Hindi po nila pinapaalam sa pamilya. At hindi nila pinalam sa pamilya ni Richard. Gayong may 4 na ID si Richard. At uniforme po ang kanyang address. 6 Moralia Street, Metropolis Village 1. Wala pang 30 minutes mula sa police station nila. Hindi po nila pinaalam. Naalaman na lang po namin bandang 6:00 ng hapon ng Lunes. Sa social media na po namin nalaman yun. Kaya nga po, sa mga mahalagang bagay, ang mga haglagang araw, nilalabas ko po. Tip for tat. Kung ayaw nyo hulihin, kakasuhan ko kayo. At kakasuhan ko kayo on important dates. So, nakatambak na po yung mga kaso na yun, ma'am. Matagal na po yun. Ginawa ko na po yun. At may marami pa po kami naka-stack na kaso. Kaya pag sinabi kong kakasuhan ko kayo, ready na po ako. Nakatambak na po yung mga kaso na yan. Nilalabas ko lang po yan sa araw na gusto ko. I choose my fight at the right time. My own bidding, my own time, my own rules. So, at may comment din po kanina, sabi po ni ma'am na dapat mag-report ako sa IMEG. Ito po yung Integrity Monitoring and Enforcement Group ng PNP. Ay, kung wala pong order ni Chief PNP, hindi po huhulihin kahit ano pang mangyari dyan sa IMEG. So yung IMEG sumusunod lang yan sa utos ng Chief PNP. Kaya nga po ang tinitira ko palagi ang Chief PNP. Mga kababayan, ambisyoso pa, nag-positioning maging NBI Director. Payag po ba tayo na ganitong klaseng Chief PNP ay maging NBI Director? Naku, mas mabuti pa ang NBI Director ngayon, si Eric Distor. At least independent ang NBI at nangyayari ang kailangan mangyari. Gumagawa ng paraan para masolve yung mga problema, yung mga krimen. Kung si Chief PNP Gamboa ang maging NBI, God forbid, I hope and I pray that the President will never appoint him to the NBI. Maawa na po kayo sa bansang ito. Kung itong tao, si Gamboa, ang itatalaga po ninyo. Naku, ewan ko kung saan tayong lahat pupulutin, mga kababayan. Now, finally, gusto ko lang isama ito, yung issue ng Globe. Nung last week, nag-meeting ang presidente ng Globe at si Presidente, mahal nating Pangulo. At in-explain nila kung bakit daw yung red tape daw sa pagpapatayo ng mga tower. Sa pagkakaalam ko, pagtayo ng mga tower para may signal po yan. So, totoo naman, in this case, ako'y pumapanig sa sinasabi ng Globe. Pero itong Globe, mga kababayan, may kasalanan din po ito sa akin. Pinapreserve ko po sa kanila yung records po sa telepono ni Richard. Pinapreserve ko po sa kanila. Binaliwala lang po nila ako. 3 beses po akong pumunta sa opisina ng Globe dyan sa show. Hindi po nila ako hinaharap. Ang umaharap lang po sa akin ay security officer. Pero nagpakilala naman po ako. Nagpadala ko ng sulat. So yung mga matataas na opisyal dyan ng Globe, akala mo kung sino? Akala mo kung sino mga Diyos? Hindi ako hinarap.
At kahit nangangampanya ako noong 2019, pumupunta ako doon. Pero hindi nila ako hinaharap. Security officer lang ang umaharap sa akin. Pero sulat ako ng sulat. Nang lumabas ang warrant of arrest, mga kababayan, sinulatan ko ulit itong Globe. Nung nakita nila na may warrant of arrest na, sinagot na ako. Pero yung tatlong sulat ko dati, hindi po nila sinagot. Humihingi po ako ng preservation of records. Hindi po nila ako sinagot. Pero nung lumabas ang warrant of arrest, nakita nila seryoso. Napa-warrant of arrest ko ang warrant, ang mga pulis. So sinagot nila ako. Kaya sinulatan ko sila. At ito ang sasabihin ko sa Globe. Nandun sa sulat ko yan. Kapag wala kayong may pakita sa akin na preserved record ng telepono ni Richard, kapag wala kayong makita sa akin, bubuldusin ko talaga yung tower ninyo sa lupa ko. At ilalive ko yun for all the people to see. Nandun yan sa sulat ko. So, yung Globe, sinabi ko yan, bubulusin ko talaga ang tower ninyo sa lupa ko. Dalawa yan. Isa sa Visayas, isa sa Mindanao. I don't care kung magkano binabayad din yun. But I want to make a statement na you cannot get away. Dahil ang hiniling ko sa inyo ay legal ebidensya at binaliwala ninyo ako. So darating tayo dyan, papasumpi na ko yan sa korte. Pag sinumpi na yan sa korte at wala kayong mapakita, your tower will go down, I promise you. Pero ito mga kababayan, nung issue po ng Globe na nag-usap sila ng Pangulo at sinabi na red tape daw, totoo po yan. Ito, kakampi ako doon sa Globe. Kahit may kasalanan ito sa akin ng personal. Kakampi ako doon kasi totoo naman talaga. Yung pagtayo po ng mga tower, kailangan po yan ng mga building permits. Karamihan po, may mga opisyal naman sa local government, humihingi ng kung ano-anong kickbacks, ano-anong pera ang hinihingi. Kaya pag hindi nagbibigay, ayun, iniipit nila, inuupuan nila. Kaya walang tower na natatayo doon sa mga lugar at walang signal. So, balik tayo ulit doon sa issue ng halalan. Dahil nga po ang ating eleksyon ay binibenta at binibili ng mga politiko upang manalo, syempre babawi po sila. Saan sila babawi? Ganyan, sa mga building permits, sa mga business permits, doon sila. Kapag malaking negosyo, malaki ang hihingi nila para pambawi doon sa binayad nila sa sindikatong Comelec at Smartmatic. So pag hindi naman magbibigay, hindi ka bibigyan ng business permit. Kung walang business permit, walang pabrika, walang negosyo matatayo, walang trabaho ang ating mga kababayan. O ito, sa telecommunication sector, gusto magtayo ng tower. O, hindi nagbigay ang telco. Malaki ang hiningi ni Mayor, malaki ang hiningi ni Gobernur. O di walang tower tatayo. Sino who will suffer? Sino magdurusa? Ang consumer, ang taong bayan. Dahil wala silang tower, wala silang signal. O, di ba? So, yun ang isang malinaw na epekto kung ang ating eleksyon ay dadayain at ibibenta na parang isda o karne sa palengke. At may mga willing na buyer at may willing na seller. So, yung buyer, babawiin yun sa pamamagitan ng mga tulad nito. Kaya nga, sinama ko ito because this is very important. At dapat malaman ninyo ito. Ginigipit yung mga telcos kapag hindi nagbibigay ng babayan. So, dahil kailangan bumawi si Mayor doon sa binayad sa sindikatong Comelec at Smartmatic. That is the effect sa ating halalan. Kung ito'y patuloy na mandadaya sa atin, ibibenta ang ating eleksyon. So, I leave it at that sa inyong mga kababayan. Ako patuloy akong lalaban dito sa kaso ni Richard Santillan. I vow that even if it takes all my life and all my wealth, I will do it. Dahil alam ko na kapag naliksyon ang mga pulis na ito, bababa ang mga instances ng pagpatay ng mga inosenteng tao. Siguro, one day, baka aabot tayo na mag-set up ako ng Center Against Police Criminality. So, i-institutionalize ko ang laban sa mga tiwaling pulis na ito. If worse comes to worse. So, ngayon patuloy kung ginagamit ang ating democratic system para makamit ang hustisya. And at the end of the day, the people will benefit dahil makikita ng mga tiwaling pulis na hindi na sila kukupkupin ng kanilang mga leader. At kung uusigin talaga sila ng mga biktima, makukulong sila. That is why, again, I call on the Chief PNP, General Gamboa, gawin mo ang iyong obligasyon. Hindi kita inuorderan. Sinisingil kita sa sinumpaan mong tungkulin.
Always remember that I did not give you an order. Sino ba ako mag-order sa iyo? But I am one of the great mass of Filipinos. I am one of the great mass of Filipino people na nanumpaka sa harap namin. At sinisingil ko yan sa iyo. And I am sure marami sa mga kababayan natin ay sisingil din sa iyo dahil obligasyon mo yan sa bayan. So kung hindi mo pa rin yan gagawin, doon tayo sa ombudsman magkikita. So mga kababayan, hanggang dito lang po muna. Pinaalam ko lang po sa inyo ito lahat because this is a public issue and you have the right to know. So marami pong salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay po ninyo sa kaso ni Richard Santillan. At ito pong sa hybrid election system, mahalaga po talaga ito mga kababayan. And may mga posts po ako that are in Spanish and soon Malaysia and Indonesia. Meron pong Malaysia, Indonesia at Spanish. Kasi po, natandaan ko po noong July 2019, may isa pong technical advisor na isang senador sa Argentina ang kumontak po sa akin. Technical advisor po siya ng senador sa Argentina. At sinabi po niya sa akin na, I remember the name is Gabriela Princhet. Ang sabi niya na, kilala ka namin, Glenn Chong, ako, sabi niya, kilala ka namin na kritiko, number 1 na kritiko ng Smartmatic sa buong mundo. Pero hindi po namin naiintindihan yung mga yung mga sinasabi mo sa YouTube, sa Facebook, dahil English. At sabi niya dahil Tagalog, dahil Philippine language. So, from then, na tandaan ko yun at sometimes we will post in Spanish para po maintindihan ng mga Spanish-speaking audiences natin para po hindi makapasok ang Smartmatic doon at hindi makapambiktima na mas marami pang tao sa buong mundo. So hanggang dito lang po mga kababayan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Take care for yourself and for your family. Maraming salamat and God bless us all.